Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang paglalakad ng isang mister na sinubok ang katatagan at pagmamahal sa kanyang asawa. Siya ay si Romeo. Pareho kami ng misis ko na may edad na makapag-asawa. 35 anyos ako noon at siya naman ay 45 anyos. Kaya hindi na rin kami nagkaroon ng anak. Ngunit masaya kaming nagsasama hanggang sa dumating ang isang malaking dagok sa aming buhay. Ang sarap talaga ng biko mo, Chamaring. Pwede ka na magbaon yan. Ay, naku, Ani. Paninda yan ng tiya at tiyo mo. Ikaw naman, oo. Hindi naman siguro nakakaubos ng isang bilao si Ani. Oo nga ba? Sa maliit na platito pa nga lang yung nakakain ko eh. O siya, sige na. Kumain ka pa kung gusto mo. Salamat. Ipagbabalot ko kaya. Sandali, ha? Huwag na, ate. Pupunta na lang uli kami dito kapag nag-crave yang si Ani ng biko. Mas gusto ko yan. Para nakikita ko naman ang unika iha kong pamangkin. Kesa naman doon niya sa mga barkada niya sumama ng sumama. Kung saan-saan sila nakakarating. Minsan pa, gabi na akong umuwi. Ay, ganyan talaga ang mga kabataan ngayon. Maraming gustong puntahan, maraming gustong malaman. Sinabi mo pa. Ay, siya nga pala. Si Kuya Mio. Nagtitinda pa yon pero baka paubos na. Oh, Mga alas 10 yun umuwi eh. tirik na ang sikat ng araw kapag ganitong oras. Oy, ayos lang ba siya? Di ba nagbibisikleta lang siya? Ay, oo. Ang sipag-sipag din naman ni Kuya Mio. Walang kupas. Sinabi mo pa. Ay, siya, sige ate. Aalis na kami ni Ani. Ay, sige. Salamat sa pagbisita, ha? Thanks, Chamaring, sa masarap na biko. Walang anuman. Ayun. Uy, magpapakabait ka, ha? Opo. Ate, para sa iyo. Ay, ano ba yan? Huwag na. Sige na. Pandagdag mo sa puhunan mo nitong paninda ninyo. Ay, ikaw talaga, oo. Kaya hala, salamat. Salamat, Nina. Ito yung kabuuang benta natin ngayon. Napaubos mo ka agad? Birthday pala nung anak ni Maring Berta. Sakto, pagdaan ko, nakita ako. Ayun, pinakyaw yung isang bilao. Ay, talaga? Pero bakit tinanghali ka pa rin? May binili ako. Eto, para sa'yo. Ano to? Tingnan mo. Bagong duster. Oo. Puro luma na kasi mga isinusuot mo. Ang ninipis na. Tatlo to, Ikaw talaga gumastos ka pa. Ayos lang naman sa akin yung luma. Kasi andito lang naman ako sa bahay. Hindi naman ako lumalabas. Bakit? Dapat ba magsusuot ka lang ng maayos na damit kapag lalabas ka? Ay, Romeo, wala ka talaga pinagbago. Kahit matanda na tayo, palagi pa rin ako inaalala mo. Pero ikaw naman, sana bumili ka rin ng bago mong tsinelas. Manipis na yung swelas, oh. Oo, saka na. Kapag may naipon na uli akong pera, o makadilihensya. Talaga. Siya, halika na. Mananghalian na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga? Oo, ginisang munggo na marami chicharon. Oo, mukhang mapaparami ang kain ko nito. Ay, tamang-tama. May binigay sa akin si Nina. Bibili ko nga ng bagong tsinela si Romeo. Alin kaya rito? Maganda sana yung Teka, parang nahihilo ako, Ay! Ale! Ano ang nangyayari sa inyo?
Nahihilo ka. Paging Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Panginoon, Please proceed to the emergency room. kayo na po ang bahala sa asawa ko. 15 taon pa lang kaming nagsasama. Huwag niyo sana siyang kunin kaagad sa akin. Gusto ko pa mabuhay kasama siya. Kuya Leo, Nina, anong nangyari kay ate? ang sabi ng doktor, stroke daw. Oh, Diyos ko. Magkausap pa lang kami kaninang umaga. Wala naman siya nararamdamang kakaiba. Tapos, biglang ganito nangyari. May iniinom na ba kayong maintenance na gamot? Wala. Akala ko normal lang ang lahat. Pagkukulang ko ito. Kuya, Hindi ko naisip na mas matanda nga pala siya sa akin. At marahil may mga nararamdaman siya na hindi niya sa akin sinasabi. Hindi ko rin siya napatitignan man lang kahit sa center. kuya, wag mo sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi mo naman kagustuhan na mangyari ito. Hayaan mo. Kakausapin natin ang doktor mamaya. Kuya, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Matapang si Ate Maring. Makakaya niya ito. Dito mo siya ihiga. Oh, dahan-dahan, kuya. Oo. Humawak ka sa braso ko. Ihawak mo itong kanan mong braso, ha? Ayan. Ate, salamat, Ani. Magpalakas ka, ha? Salamat sa pagsagot sa bayarin namin sa ospital, Ani. Naku, wala yun. Ang sabi ng doktor, mas mainam kung maipapatherapy si ate para maigalaw niyang uli yung kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Ay, hayaan mo. Gagawan ko ng paraan. May kamahalan nga lang. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Paano na ang pagtitinda mo, pare? Pwede pa naman akong makapagtinda. Pinakakain ko muna si Maring bago ako umalis. Ibinibiling ko rin siya sa anak ng kapitbahay namin. Sabi ko, dungawin sa bintana, miya't miya. Yung pot-pot ko rito sa bisikleta, iniwan ko sa kanya. Sabi ko, kapag may nararamdaman siya, gamitin niya yon para marinig ng kapitbahay namin at mapuntahan siya. Traido talaga kasi ang stroke eh. Ay, ako. Teka, pare. Oh, Mukhang may naisip akong maaaring makatulong sa'yo eh. sino? Sir, i-fill out niyo ho itong form para maiparating ko sa opisina namin. Ha? Titingnan natin kung anong matutulong namin sa asawa niyo. Talaga bang maaari niyo siyang tulungan? Kung maaprubahan po, maaari pong sagutin ng organisasyon namin ang pagpapatherapy niya. Sabi ko na sa'yo, pare. May mga tinulungan na sila rito sa barangay natin noon. Yung anak ni Kumaring Aida, binigyan nila ng wheelchair yun. Hindi naman po namin kayang tulungan lahat, pero kung loloobin po ng Diyos na patulungan po namin ang asawa ninyo, gagawin po namin. Oh, inumin mo na itong gamot mo, Maring. Oo. Oo, dahan-dahan sa pag-inom ng tubig. Ayan. Teka, nangangalay na ba ang likod mo kahihiga? Gusto mo, kargahin kita para makalabas ka naman. Huwag na. Mabigat ako. Kaya naman kita. Huwag na, Romeo.
Oh, bakit ka umiiyak? Pasensya ka na. Anong sinabi mo? Pasensya ka na. Pasensya saan? Nahihirapan ka na sa akin. Ano ka ba? Mas madali pa nga ang pag-aalaga sa'yo kaysa sa pagtinda ng biko. Maring naman. Ano ka ba? Huwag kang umiyak. Iwanan mo na lang ako. Huwag mo na ako malagaan. Iwanan mo na lang ako. Bakit mo pa sinasabi yan? Maring, ayoko nang marinig kang magsasabi niyan. Isang buwan na mula na magbigay ako nung hinihingi nilang form at mga dokumento. Wala pa bang balita, Lito? Wala pa, pare. Pero, hintay lang tayo. Marami kasing humihingi sa kanilang tulong eh. Kaya siguro tatagalan. Pare, nahihirapan na ako. Mahirap talaga mag-alaga ng stroke patient, pare. Hindi. Ha? Hindi ako nahihirapan sa pag-aalaga sa asawa ko. Nahihirapan akong tingnan siya na nahihirapan. Kung maari lang na, ako na lang ang makaramdam ng nararamdaman niya. Alam mo, pare, mapalad si Maring sa'yo. Kung naiba lang, siguro, baka sumakabilang bahay na. Pero ikaw, pare, saludo ako sa'yo. Wala akong masabi. Pare, hindi ko maaatim iwan ang taong mahalaga sa akin. Lalo na ngayong naghihirap siya. Oh, nabihisan na kita at nakapag-almusal ka na rin. Iwan mo na kita kay Ani, ha? Oo. Salamat. Araw-araw ka na lang nagpapasalamat sa akin. Hindi mo naman kailangan sabihin yan eh. Kung iniisip mong dahil lamang sa obligasyon ko bilang asawa ang pag-aalaga ko sa'yo, nagkakamali ka. Oh, naku, ayan na naman eh. Iiyak ka na naman. Oh. Ay, aalis na nga ako. Ani. Tiyo? Oh, ikaw na muna ang bahala sa tsamaring mo, ha? Opo. Kapag may... Opo. Kaba. Opo. May tao. Sandali lang po, titingnan ko. Sino po sila? Andyan po ba si Mr. Romeo Valdez? Ay, Chong! May naghahanap sa'yo. Sino yan? Ah, tuloy po kayo. Mang Romeo. Ay, ikaw. Oho. Naapurbahan po yung hinihingi niyong tulong sa amin. Talaga? Oho, pasensya na kayo. Medyo natagalan, ano? Naku, maraming salamat. Maraming salamat. Maring! Maring! Anong ginagawa mo rito sa likod bahay? Naglakad ako mula sa kwarto hanggang dito. Nakaya mo na? Ay, oo. Medyo mabigat ang ihakbang ng kaliwa kong paa. Pero mas mainam na kumpara nung dati. Romeo, gagaling ako. Konti na lang, konting-konti, gagaling na ako. Mapagsisilbihan na uli kita. Bakit ba palaging akong iniisip mo? Pareho tayo, di ba? Pareho nating inaalala ang isa't isa. Ay, siguro ganito talaga ang mag-asawa. Oh, May pagmamalasakit sa bawat isa.
Salamat sa pagsasakripisyo mo sa akin, Romeo. Ilang buwan ding sumailalim sa therapy si Maring at ngayon magaling na siya. Pero nag-iingat na kami pareho para hindi na siya muling magkaroon ng stroke. Ang pangyayaring yun ang higit na nagpatatag sa aming mag-asawa. Doon namin napatunayang anumang unos ang dumating sa aming buhay ay kaya namin lagpasan dahil magkasama namin yung haharapin. Nawa po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Romeo at ito ang aking buhay. Ang tunay na pagmamahal ay yung nananatili, hindi nagbabago at higit na nangingibabaw sa kabila ng pinakamahihirap na sandali ng ating buhay. Baka nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Lionel Benjamin sa papel na Romeo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Arnie. 38 years old na ako. Panganay sa 4 na magkakapatid. Uli lang lubos na kami. Pero sa awa at tulong ng Diyos, napagtapos ko na pag-aaral ang 3 kong nakababatang kapatid. Ito ay sa pamamagitan ng pagmamaneho ko ng sarili kong taxi. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Maraming salamat sa pagbabalik mo nitong laptop ko, Arnie. Maliit na bagay po yun, Ma'am Berta. Aba, hindi maliit na bagay ang ginawa mo. Kung ibang taxi driver ang nakapulot nito, hindi na ito ibabalik sa akin. Lalo na mamahalin to. Maraming salamat uli sa iyo, ha? Wala pong anuman. Ngayon, wala na akong problema sa aking mga business transaction. Ay, sandali. Bakit po? Eto, kunin mo to. Ano po ito? Naku, wag na po, Tingin Ma'am. na. Hindi ko naman pinababayaran yung ginawa kong pagtulong. Oh, ikaw talaga. Ang bait mo. Ay, bibigyan na lamang kita ng bigas at saka groceries. Oh? Oo, para naman madala mo sa asawa at mga anak mo. Naku, Ma'am. Wala po akong asawa at anak. Binata po ako. Yung isang kapatid ko na lang kasama ko sa bahay. Ay, ganun ba? Oo. Oo, pasensya ka na, ha? Makaswerte na magiging asawa mo. Dahil mabait at tapat ka. Mukha pa responsable. Sana matagpuan mo na siya. Ay, hindi bale. Isasama ko yun sa prayers ko. Ang sarap nitong ulam na binigay sa'yo ng tinulungan mo pasahero, kuya. Sige na, kumain ka lang dyan. Hindi lang yan ay binigay kay Kuya Ate Lucy. Meron pang maraming dilata at bigas. Wow! Ayoko nga sanang tanggapin kaso ikinarga sa taxi ko kaya wala na ako nagawa. Ariin ko na rin na bigay yun ng kaibigan ko. Ang bait mo kasi, kuya. Tapat ka pa. Kaya natuwa siya sa'yo. Sayang nga lang. Hanggang ngayon wala ka pang asawa. Oo nga, Kuya. Sila Kuya Frank at Ate Lucy may asawa na. Tayong dalawa na lang ang wala pa. Di mag-asawa ka na, Calvin. Kuya naman, siyempre, dapat mauna ka. Dahil ikaw ang panganay at akong bunso. Ay, nako. Hindi na siguro ako makakapag-asawa. Kuya! Okay lang naman Dahil kontento na ako sa buhay ko ngayon. Napagtapos ko na kayong 3. May sarili na rin akong bahay sa kataksi.
Pero iba pa rin nung may asawa at anak, kuya. Siguro, hindi pa rin nakakalimutan ni Kuya Silota yung dati niyang nobya na ipinagpalit siya sa mayaman. Tol, matagal ko nang nalimot yun. Talaga lang na maligaya na ako sa buhay ko ngayon. Bakit nangingiti ka dyan, Calvin? Yun kasing girlfriend ko, ate. May pinsan na kasing edad ni Kuya Arnie. Oh, ngayon? Dalaga pa rin nun eh. At mabait rin daw. Eh sabi ni Dulce sa akin, kung gusto ko raw, ipag-blind date namin sila. Maganda yan O ah. diba, malay Oo natin. nga. Magkagustuhan sila. O di, makakapag-asawa ng mabait nating kuya. Kailangan kumbinsihin natin si Kuya Arnie. Bakit naman ayaw mo sa suggestion ng mga kapatid mo, Arnie? Joel, kung talagang itinakda ng Diyos na makapag-asawa ako, mangyayari yun. Kahit pa hindi ako maghanap, siya ang kusang darating. Well, pero ano naman ang malay mo? Kung ang paraan palang gusto ng Diyos, yung maghahanap ka. Ewan ko ba? Hindi kasi ako naniniwala dun eh. Kasi para sa akin, kusang darating yon. At mararamdaman ko sa kanyang pag-ibig. Kung siya talagang itinakda para sa akin. O sige, kung ayaw mo maghanap, bibigyan na lang kita ng text mate. Isa ka pa eh. Ayoko rin ng ganun. Tara, magbiyahe na nga tayo. Nang hindi kung ano-ano yung iniisip mo. Ma'am, saan ko po kayo sa Makati ihahatid? Sa JP Rizal, mamang driver, ituturo ko na lang sa inyo yung bahay ng tita ko. Okay po. Huwag po kayo magagalit, ma'am, ha? Tingin ko kasi parang malapit na kayong mga anak. Bakit nag-iisa lang kayo naglalakad? Dapat kasama niyong asawa niyo. Wala na akong asawa, mama. Ho? 6 na buwan na siyang patay. Ano ko? Ganun po ba? Oo. Sorry ho. Okay lang yun. Tanggap ko naman. Namatay siya sa isang aksidente sa probinsya. Ang bata niyo naman nga byuda. Siguro yun talagang kapalaran ko. Kaya nga, naisip ko na iwan na lang yung probinsya. Doon na lang kami titira sa... Doon nga, sa sinabi ko sa yung bahay ng tiyahin ko. Ganun po ba? Oo. Kaya... aray. Ma'am? Sumasakit na naman. Ang alin pong sumasakit, ma'am? Andyan ko. Oh? Kaninang umaga, sumakit na ito eh. Nawala rin naman. Kaya nga, bumiyahe na ako agad, papuntang Maynila. Kaso ngayon, mas masakit na. Ma'am, sa ospital lang kita dalhin. Baka kasi manganganak ka na eh. Pero hintayin ako ni tita. Tatawagan ko na lang ho siya. O kaya naman, pupunta ako. Aray. Ibigay mo lang sa akin ang address at cellphone niya. Paging Dr. Rosario, Kayo po bang asawa ng pasyente? Oo. Ay, naku, hindi ko. Ano ba talaga, mister? Hindi ko po talaga siya asawa. Pasahero ko siya sa taxi. Sumakit ang tiyan niya kaya dinala ko siya rito. Pero tatawagan ko na ang kamag-anak niya para puntahan siya dito. Lumeng. Oh, kumusta na pakiramdam mo? Oh, medyo okay na po, tita. Nakita niyo na ba ang baby ko? Ay, hindi pa. Dito kasi agad ako nagpunta. Lalaki daw po ang anak ko. Bouncing baby boy. Oh, huwag kang umiyak. Baka ka mabinat. Naawa ako sa anak ko, Tita Berta. Hindi man lang niya nakita ang kanyang ama. Pamangkin, tatagan mo pa ang loob mo. Lalo na nga ngayon may anak ka na. Tubing, dumating na raw ang tita mo. Uwi na ako. Sige, Arnie. Maraming salamat sa iyo, ha. Ay, Arne! Ma'am? Ikaw ang tumulong sa pamangkin ko. Oo, kayo pala ang tita ni Luming?
Magkakilala kayo? Oo, Iha. Oo, kabait na tao ito. Oo. Minsan na rin niya ako natulungan. Hindi ko po akalain na dito tayo magkikita uli, ma'am. Oo nga. Ani, pwede kayang ikaw na ang kunin namin service paglabas ni Luming sa ospital. Sira na naman kasi yung sasakyan ko. Sige ho, wala akong problema. Payag po ako. Oh, ikaw pala, Ate Lucy. Pasok ka. May dala ako para sa inyo ni Kuya Arnie, Calvin. Wala si Kuya eh. Oh, pumasada ba? Hindi. Nandun sa balak niyang ligawan. Balak! Ibig mo sabihin, in love ng kuya natin? Mag-aasawa na siya. Oo, ate. Sa wakas, na-inlove na uli si Kuya. At kung sasagutin daw siya ng babae kapag nagtapat siya, pakakasalan daw niya yun. Ako sana naman ipakilala naman niya sa atin. Nakita ko na siya, ate. May picture siya kay Kuya doon sa cellphone niya. Nandun pati yung anak niya. Anak? May anak sa pagkadalaga? Wala. Byuda yung babae. Napakaagang na byuda. Kasing edad ko nga lang siya eh. Madalas dumalaw dito si Annie Halumin. Panay dinadala niya ng mga pasalubong sa inyo ng baby mo. Nanliligaw ba siya sa'yo? Hindi po, tita. Siguro talagang mabait at maalalahanin lang siya kaya ganoon. Hindi naman ganun ang nahalata ko, pamangkin. Oh, Oo, pakiramdam ko may damdamin siya sa iyo. tita naman, biyuda na ako. Ano naman? Hindi naman hadlang sa pag-ibig yun. Ang tanong na nga lang, kung mahal mo ba siya? Mag-iisang taon pa lang hong namamaya pa yung asawa ko. Tsaka isa pa, hindi naman nanliligaw sa akin si Arnie. Pero alam mo, kung manliligaw siya sa iyo, abay, botong-boto ko sa kanya. Dahil isa siyang mabuting tao. At naniniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa iyo. At ama naman sa iyong anak. Luming, para sa'yo. Regalo na naman. Palagi ka na lang nagdadala ng kung ano-ano sa akin, Arnie. Nakakaya na sa iyo. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Ako ang may gustong gawin yun. At yun ay dahil mahal kita, Luming. Ha? Arnie? Totoo ang sinasabi ko. Akala ko nga, di na ako iibig pang muli. Makalipas ang pagkabigo ko. 12 taon na nakakaraan. Pero, meron na akong anak. Luming, handa ko siyang ituring na tunay kong anak. Tanggapin mo lang ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig, hindi man hanapin, kusang dudurog at lalapit kung talagang atin. Ito ang naganap sa akin. Dahil makalipas ang 6 na buwan, ay tinanggap din ni Luming ang aking pag-ibig. Ngayon ay kasal na kami at dinadala na niya ang bunga ng aming pagmamahalan. Sana po ay kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Arnie, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, si Kid del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Jonel Benamin, at Maynard Landicho Jr. sa papel na Arnie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang pilyong bata. Siya ay si BJ. Dalawa lang po kaming magkapatid ni Kuya Sandy. Siyempre, akong bunso. Nakakahiya mong sabihin, pilyo po ako at mahilig maglakwatsa. Kaya nga po, grade 5 pa lang po ako. Bakit ngayon ka lang, BJ, ha? Ano po eh? Nalibang ako sa pakipagkwentuhan kay Dodong, Nay. Sinungaling kang bata ka, ha? Hindi po, totoo po yung sinasabi ko. Nagpunta rito kanina si Dodong. Hinahanap ka. Tay, palo ka na naman, BJ. Saan mo dinala ang pera ko, ha? Pera nyo? Hindi ko po alam yun. Aminin mo na, BJ, para hindi ka masinturon sa akin, ha? Teka naman kung di ko kinuha yung pera nyo eh. Ayaw mo umaming bata ka, ha? Ano, hindi ka aamin, ha? Saan mo dinala yung pera ko? Ha? Saan? Saan mo dinala? Hindi ko naman talaga kinukuha yung pera nyo eh. Sinungaling ka pang bata ka. Dalawa lang tayong nandito sa bahay. Nung lumabas ka, nawala ang pera sa pitaka ko. Saan ka galing, ha? Saan ka galing? Tama na po na. Bakit matagal kang nawala? Tama na, Rico. Mapapagod ka lang sa batang yan. Kahit kailan naman, hindi yan umamin sa kasalanan niya. Bakit ka ba ganyang bata ka kasi, ha? Napakaraming beses na naming sinabi sa'yo na masama ang pagnanakaw. Bakit ginagawa mo pa rin ang magnakaw, ha? At ang masakit, sa sarili mo pa magulang. Kailan ka pa ba magbabago? BJ! Uy, andito ko lang pala sa ilalim ng punong mangga eh. Kanina pa kita hinahanap. Bad trip kasi ako, Popoy. Bakit? Di ako binigyan ng pera ni Inay kanina. Naku, sayang na ano. Ha? Bakit? Eh mo, may pera ka pa ba? Tigpustahan ng Dota sa amin mamaya eh. Talaga? Oo, at malaki ang pera. Oo na, sali ka. Oo ba? Meron pa namang natira doon sa nakupit ko kay Inay. Siguro naman. Kaya lalo na ako ngayon. Eh paano? Kung matalo ka. Tapos malaman ni Aling Luisa na nangupit ka na naman. Napisto nga niya ako kahapon eh. Napalo na nga ako. Kaya, balo lang na yun. Oh, astig ka talaga, BJ! Luisa, di ba kanina pa ang labasan ni na BJ sa eskwela? At gabi na, wala pa siya. Gabi na. Ay, malamang naglalaro na naman kung saan ang batang yun, Bembol. Talagang batang yun, oh. Ang tikas ng ulo. Ang hilig sa lakwasa kahit bata pa. Tama kayo, Tay. Nakausap ko nga yung dalawang kaklase niya eh. Sabi nila, 3 days na raw na hindi pumapasok si BJ. Ano? Ay, habang tumatagal, lalong lumalala ang batang iyon. Eh, sobra po siyang nahilig sa mga computer games. Kaya iniiwan ang pag-aaral. Makikita niya sa akin mamaya. Pagdating niya. Ay! Wawa na kayo. Ang sakit na rin tuhod ko sa pagluhod dito sa asin. Kawit na rin ako yung mga kamay ko sa pagdipa. Hayaan nyo lang siya, Tay. Dapat matuto talaga siya ng leksyon. Oh. Pag-consult dyan! Hindi lang naman tuhod siya ang kamay ko masakit eh. Pati nga puwet ko.
Dahil sa pagsinturon sa akin dito. Kulang pa yan. Sa dami ng kasalanan mo. Nangungupit ka na nga sa amin ng nanay mo. Pati pag-aaral mo, pinababayaan mo pa. Pinapasok naman po ako eh. Pumapasok ka nga pero hindi naman sa eskwelahan kundi sa computer shop. Ay, di totoo yan, Kuya Sandy! Gusto mo na talaga ako lalo paano na dito eh. Loko ka pala eh. Dalawang kaklase mo nagsumbong sa akin. Pinuntahan ko na rin ang advisor mo. Kala nga niya may sakit ka eh, kaya ka absent. Oh. Wala. Ano? Narinig mo ang sinabi ng kuya mo. Magsisinungaling ka pa? Ha? Gusto mo kausapin ko pa teacher mo? Hindi na po, tay. Takot lang yun. Sorry na po. Hindi na po mauulit yun. Promise po. Hindi na po ako mauupit. At di ako magpapabaya sa pag-aaral ko. Siguruhin mo na gagawin mo sinabi mo, BJ. At sana naman tandaan mo. Pinag-aaral ka namin para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag mo naman sayangin ang pagkakataong ito. Nako, at binigyan na naman pala kayo ng problema ni BJ. Sinabi mo pa, Nay. Napakalayo talaga ng batang yun kay Sandy. Si Sandy kahit minsan, hindi kami binigyan ng sakit sa ulo ng batang yan. Hanggang matapos siya sa pag-aaral. At ngayon namang may trabaho na siya, pagtulong sa amin ang ginagawa niya. Hindi naman nakapagtataka kung magkaiba man sila. Dahil iba talaga ang pinagmulan nila. Nay, Pasensya na. Hindi ko lang talaga maiwasang maghinala na siguro pasaway din ang mga magulang ni BJ. Kaya siya ganyan. Kung sumasakit ang tiyan mo, pre, magpahinga ka na muna dito sa terminal. Mamaya mo na ipasada uli yung jeep mo ba? Mabuti pa nga, Estong. Baka madisgrasya lang ako. Memol, hindi kaya siya lang katapat niyan. Baka gusto mo lang magbawas. Hindi, iba talaga eh. Ibang pagsakit ng tiyan ko. Ay, naka. Uy, nga pala. Nakita ko yung bunso mo. Naroon sa pinakabagong computer shop dito sa lugar natin. Hindi pala niya tinupad ang pinangako niya. Hindi na naman siya pumasok. Bemol, huwag ka sana magalit, ha? Alam mo kang hindi kayo swerte ni Luisa sa batang yun. Naku, Estong, ang sakit talaga. Ay, naku, yan, nagpapawisan ka lang nga. Mabuti pa rin nakata sa ospital. Halika, kumapit ka. Halika. Uy, naku, Luisa, mabuti narito ka. oh, bakit Estong? Naku, si Bembol. Dinala namin sa ospital. Ha? Bakit? Anong nangyari sa asawa ko? Hindi na makaya ang pananakit ng tiyan niya eh. Madali ka, punsahan mo na siya. Kailangan daw niyang maoperahan, sabi ng doktor eh. Estong, sandali lang. Sige, kukunin ko lang yung pitaka ko. Tay, bakit po natataranta kayo? Ang tatay mo, anak, nasa ospital. Oh. Di na... Ha? Bakit ganito? Bakit walang laman ang pitaka ko? Ano ba naman yan? Mahigit 1,000 pa yung pera ko dito. Tiyak na si BJ na naman ang nakialam dyan. Nakita ko pong galing siya dito eh. Habang nasa banyo kayo kanina. Ay, ang batang yun naman, oh. Parang walang awa. Nanay, lumakad na kayo. Eto, kunin niyo itong pera ko. Ako na pong bahala kay BJ mamaya. Asan? Talo na naman kami sa ML. Kasi naman, ang tanga ng mga kagrupo ko, babagal. Tapos, natalo din ako sa solo competition na sinalihan ko sa ML. Ganas talaga, oh. Ay, nandito na pala ako sa amin. Sigurado, alam na ni inay na nawawala yung pera niya.
Siguradong palo na naman ako. Pala na nga. Lilipas din naman yun. Papasok na ako. Aray! Walang yaka, BJ. Bakit ka ba nanonood ako kay Sandy? Wala naman akong kasalanan sa'yo ah! Bakit kinuha mo na naman ang pera ni Nay? Bakit? Ay, kuya! Narito na tayo! Hindi ka makakapagkaila. Nakita kita sa isang malaking computer shop. Lumalaban kayo ng pustahan doon. Kuya! Dahil sa ginawa mo, muntik nang walang ipamasay si Inay papunta sa Itay doon sa ospital. Ha? Nasa ospital si Itay? Oo! Mabuti na lang may pera ako. Ibinigay ko yung kay Inay. Bakit ano nangyari sa'yo? Hindi ko pa alam. BJ, bakit ka ba nagkakaganyan? Dapat nga nagpapakatino ka eh. Dahil ampun ka lang ni Nanay Luis sa Tatay Bembol. Ha? Hindi. Hindi totoo sinasabi mo. Totoo yun. Hindi ako ampun! Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero sobra ka na eh. Hindi lang ikaw ang ampon. Tayong dalawa. Pero ang kaibahan natin, nagpapakatino ako. Hindi ko sinusuwag ang mga kumupkup sa atin. Ay, at alam mo na pala, BJ. Kung gayon, totoo po yun, Lola Clara. Oo, totoo. 6 na taon si Sandy nang ampunin siya nila Bembol at Luisa. At makalipas ang 3 taon, ikaw naman ang inampun nila. 1 taon ka lamang noon. Bakit di nila sinabi agad sa akin yun? Bakit, Lola? Dahil mahal nila kayo. At wala sa plano nila na sabihin pa ang lihim na ito. Lalo na sa'yo. Mahal na mahal ka ng iyong tatay, Bembol. Ginawa ka ng junior ng aking anak. Nakakahiya mo pala ako, Lola Clara. Nakakahiya. DJ, ampon ka man o hindi. Mali pa rin. Nakupitan mo o nakawan mo ang iyong mga magulang. Pero may pagkakataon ka pa. Humingi ka ng tawad kina Bembol. At PJ, magbago ka na. Tay, kumusta na po kayo? Maayos na, anak. Naoperahan na ako sa appendix. Sabi ng doktor, buti na lang daw at nadala siya agad dito. At mas mahirap daw kung pumutok ang appendix niya. Sorry po, Tay. Tay, ang dami ko po kasalanan sa inyo. BJ, Ang dami beses kong sinaktan ng loob niyo. Ang daming hirap at pagod niyo sinayang ko. Dahil naloko ako sa mga computer game. BJ, anak. Pero, pangako po talaga. Mula ngayon, magbabago na ako. Hindi ko na sasayangin yung mga pagsisikap niyo para makapag-aral ako. At maraming salamat po sa pagkumkum niya sa akin. Tinupad ko ang promise ko kina Inay at Itay. At unahin nga, meron akong tatanggaping medalya sa graduation namin dahil kasama ako sa top 10 ng school.
bago po ako magtapos, tatawagan ko lang po yung mga kapwa ko bata. Sana, huwag niyong pababayaan yung pag-aaral niyo. Huwag na kayong maloko sa mga computer games. Dahil matututo lang kayong gumawa ng masama dahil dyan. Ako po si BJ. Ito ang aking buhay. May mapait na katotohanan na nagdudulot ng matamis na kinabukasan. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Jonel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, Rosana Villegas sa papel na BJ, at Laika Barista sa papel na Luisa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang mabuting anak na kapupulutan natin ng mga aral sa buhay. Siya ay si Samuel. Lumaki kami ni Levi na palaging ikinukumpara sa isa't isa ni Itay. Mas nakikita raw kasi niya sa katauhan ni Levi ang mga diskarte niya sa buhay. Lalong umigting ang pangmamaliit niya sa mga kakayahan ko nang pareho kaming magtapos ang pinsan ko sa kursong criminology. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Levi! Uy! Samuel! Sabi ko na nga ba sasaglitin mo ko rito. Hindi ako pwedeng umalis nang hindi tayo nagkikita. Oo, nabanggit kasi sa akin ni Inay na kinalbo ka ng araw. Bukas ng madaling araw ang alis ko para sa training. Aba, congrats! Imagine, parang kailan lang kinakabahan ka pa sa resulta ng board exams. Ikaw ba? Hindi ka pa ba kukuha ng board exam? Nag-aasikaso muna ako ng mga requirements. Mahaba-haba yung listahan. Kaya kailangan ko muna mag-ipon ng panggastos. Plus yung pambayad pa sa examination. Taon-taon naman may applyan. Kaya take your time. Jack, magkikita at magkikita pa rin tayo sa dulo. Ang sabihin mo, nagsasayang talaga ng oras yan si Samuel. Tingnan mo, nakapasok na sa training si Levi. Habang nasa training ang pinsan niya, may sahod na. O, pagkaraan ng 6 na buwan, pulis na. O, siya, nga. Nauna nga kasing makatapos sa kanya si Levi. Natural. Mauna rin mag-apply yun. Kung bakit kasi hindi pa diretsong pagpupulis ang kinuhang kurso? Sinayang lang niya yung 1 buong taon niya sa wala namang kwentang economics. Na mag-enroll nga kasi siya sa public college. Sarado na ang kursong criminology. Wala nang pagpipilian ng time na yung kundi economics. Ayun nga, naisip na lamang niya mag-shift pagkatapos ng 1 taon. O, gaya nga ngayon. Tapos na siya. Hindi pa rin nag-a-apply. Kung ano-anong inaatupag. Narong nagtuturo sa call center, nagpo-photography, kung ano-anong mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa profesyon niya. Gaya ng dati, ako na naman ang ipinampulutan ni Itay sa mga kainuman niya sa labasan. Huwag mo nalang isipin yon, kuya. Ang mahalaga, gawin mo yung alam mong makabubuti sa mga plano at sa iyong sarili. Hindi pa siya nahihiya sa mga kaharap niya? Na sarili niyang anak na sinisiraan niya? Mukhang tatanda na siyang ganyan. Yung depression niya sa mga bagay na hindi niya nakamit nung kabataan niya, ikaw ang gusto niya magtuloy. Hindi naman niya uunawain kahit kailan na magkaiba yung mga pananaw ninyo sa buhay. Baka isang araw hindi na ako makapagtimpi. Ipamumukha ko sa kanyang lahat ng kamalian niya.
Hindi ko kasalanan kung bakit hanggang ngayon tumanda siyang walang direksyon ng buhay niya. Kuya Samuel! Uy, ikaw pala Isabel. Saan ka ba pupunta at parang may hinahabol ka? Ikaw talagang hinahabol ko, kuya. Pinasasabi kasi ni Kuya Levy na wag kayong mawawala ni na Sara at Tia Emilia sa recognition day niya sa linggo. Haba, tignan mo nga naman, oh. 6 na buwan na pala nakalipas. Lalabas na siya ng training camp. At dahil nga nasa Saudi si Itay at pahirap pa ng pag-uwi ngayong pandemic, gusto ni Kuya Levy, ikaw ang naroon para sa kanya sa araw na yun. Walang problema, Isabel. Isang malaking karangalan sa akin yon para sa Kuya Levy mo. Mga bata pa kami, talagang lagi naman ako nakasuporta sa kanya. Ay, salamat, Kuya Samuel. Tiyak na matutuwa si Kuya Levy kapag nalaman niya darating ka sa recognition day niya. Oh, Nay. Kumpleto pong lahat yung pinag-grocery niyo sa akin. Mula sa tomato sauce, tomato paste. 3 putahe nga kasi iluluto ko para sa recognition day ng Kuya Levy mo sa linggo. Magkakaldereta ang baka ko. Pork menudo, saka chicken apritada. Oh. Paborito niya lahat yun eh. Oh, sige po, Nay. Ako naman po bahala sa desserts. Bumili na rin ako ng unflavored gelatin. Gagawa ako ng coffee jelly. Pareho naming paborito ni Isabel yun. Mainam nga. At linggo na tapat ang recognition day ng Kuya Levy nyo. Walang tanggap na trabaho ang Kuya Samuel nyo. Kayo naman ni Isabel, wala naman talaga kayong pasok sa pagtuturo sa online class. Kaya kahapon pa, inaasikaso na rin po namin yung mga module ng mga estudyante. Kailangan, Nay. Present talaga kami sa recognition day ni Kuya Levy. Kayo talaga, mahal na mahal niya talagang Kuya Levy nyo, ano? Kahit po si Kuya Samuel, mahal na mahal po namin siya ni Isabel. Napakabuti po nilang mga kapatid sa aming dalawa. Samuel, sandali nga. Bakit po, Itay? Siguro nga kailangan na kitang kumprontahin sa mga maling diskarte mo sa buhay. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam ang gagawin mo sa sarili mo. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tinutukoy nyo na naman po ay yung palagi nyo sinasabi sa akin na pagsasayang ko ng oras. Pag-atupag sa mga walang kwentang racket na wala namang kinalaman sa aking pagpupulis. Dahil nga tingnan mo si Levy. Nakalabas na ng kampo. Pulis na siya. Sumasahod na siya ng malaki. Makapag-loan na siya ng malaking halagang pera. Makabibili na siya ng mag-aaral sa sakyan. Gusto niyong malaman kung bakit naging napakadali kay Levy na maabot ang kinalalagyan niya ngayon? Ha? Ay, dahil ka na sa diskarte. Mahusay ang kanyang mga disposisyon. Dahil meron siyang isang responsableng ama na nagsasakripisyo maghanap buhay sa ibang bansa. At tinutustusan ang edukasyon niya. Pati na ang mga ginagastos niya sa pag-apply, sa pagpasok sa kapulisan. Ako ba, Tay? May amang katulad ng ama ni Levy? Huwag mong ibuwelta sa akin ang usapan. Huwag na yung pinansyal na suporta, Itay. Naidaos ko naman ng kolehiyo na wala kayong ibinigay sa akin kahit 5. Nakapag-aral ako galing sa dugot pawis ko. Pero kahit man lang sana yung suportang emosyonal, maibigay nyo sa akin. Baka hangaan ko pa kayo. Huwag mo akong labas kangalin. Naisip nyo man lang sana, sa ginagawa nyong pagpaparuot pa rito mula sa kung sino-sinong babaeng kinakasama nyo, sinong batang ba namin kayo? Tinatanggap pa rin namin kayo rito. Inaasikaso. Pinakakain pa namin kayo. Hindi ko hiningi sa inyong asikasuhin niyo ako. Kung ayaw niyo akong tanggapin dito, diwag. Kung pagkain lang, marami akong kakainan. Yung mga sinasabi niyong mga walang kwentang bagay na pinag-aaksayahan ko ng panahon, doon ko kinukuha ang mga ginagastos ko sa requirements, sa ginagawa kong pag-a-apply ngayon sa kapulisan. Tay, tsak hindi niyo pa rin alam. Nakapasa na rin ako sa board exam. Bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito sa inyo? Samantalang wala namang kayong pakialam.
Samuel! Uy, Levi! Tara! Kanina pa kita talaga hinihintay. Congrats! O di ba sabi ko sa'yo, magtatagpo rin tayo sa dulo. Oo. At maraming salamat sa moral support mo. Dahil doon, nalampasan ko lahat dito sa training camp. Recognition Day! Isabel! Congrats! Kanina ka pa rin namin hinihintay ni Inay at Sarah. Sa inilatag nilang mesa para sa mga pagkain pagsasalo-saluhan natin. Ganun ba? Levi, tara na kayo. Nang makakain na tayo. Wow! Sigurado, present ang 30 tayong paborito ko sa mga niluto ni Tia Emilia. Oo naman. Nirequest ko talaga kay Inay ang mga yun. Wow! Dahil ang araw na to, hindi ko lang araw, kundi araw nating lahat. Samuel, Sabi ko na nga ba, dito ko kayo matatagpuan sa lumang bodega. ay, tahimik kasi rito. Nakapagmumuni-muni ako. Unang araw pa lang po ng paglabas ko sa kampo, hinihintay ko na ang pag-uwi nyo. Nahihiya ako sa nanay mo, kay Sarah, lalo-lalo na sa'yo. Masyado kitang napagsalitaan ng masasakit. Paano yan, Tay? Nangako po ako sa sarili kong hindi ako uuwi ng bahay nang hindi ko kayo kasama. Hindi ako karapat-dapat sa mga naging pagsisikap mo. Tay, marami pa pong espesyal na araw tayong pagsasaluhan sa mga susunod na araw. At kailangan naroon po kayo. Kaya tara na pong umuwi. Binabati kita, anak. Maligaya ako at natupad mo ang pangarap mo maging isang alagad ng batas. Ikinararangal kita. Maraming salamat po, Itay. At palagi po ninyong tatandaan, kasama kayo sa bawat pangarap ko. Hinding-hindi po magbabago yun. Pagkaraan ng mga problema sa pagitan namin ni Itay, umusbong ang maraming magagandang pagbabago sa aming samahan. Siya bilang aking ama at ako bilang kanyang anak. Naging suporta namin ang isa't isa sa pagdaan ng mga araw. At ang higit na pinakamahalaga, ang pagiging going straight na ni Itay mula sa kanyang dating buhay na walang direksyon. Ako si Samuel, isang bagong alagad ng batas. At ito ang aking buhay. May mahalagang kontribusyon ng isang ama sa pundasyon ng isang matatag na pamilya. Bilang haligi ng tahanan, siya ang unang-unang dapat magbigay proteksyon sa kanyang mga minamahal para sa kapakanan ng mga ito at payapang pamumuhay. Mga nagsiganap: Alan Ortega, Leonel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Angelo Alcantara sa papel na Samuel. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz, sumulat ng ating kasaysayan Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Oh, anong Tekla?
Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, Keso. kebab, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Sige. Ito. Manang Tekla, Talaga ba safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Ilang beses na akong bumibili dito ng mga pansahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura, tulad ng keso, iba, mantika. Aling Tekla. Ito na lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan, nung 1 linggo. Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. Pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may label yan, naalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan, kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date na yan ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong iba, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti, Ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo. 6. Tapos palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw, Mang Froilan, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Estela? Oo! Ang mura naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, Ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tig-2 order sa pansit at saka palabok. Yan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ng 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Mabel, kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Aling Tekla, pwede pa ba itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Talaga namang may pagkadilaw ang evap. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit na mag-alas 10 ng umaga. Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Aling Tekla! Aling Tekla! Bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya, na food poison. Ang sabi, yung binili na ng pagkain sa inyo ang dahilan, kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla! Buksan niyo itong pinto! Mabel, bakit? Parang takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusok pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila. Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, sumakit na agad ang tiyan nila. Ay ba, hindi ko kasalanan yan.
ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Natoy. Ay, ang kapal na mukha mo? Baliktarin pa ako? Totoo naman eh. Kayo ang punot dulo ng lahat ng problema ito. Aling Tekla, hindi ako! Hoy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit may Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit ng pansahog sa binibenta mo pagkain sa amin! Ay, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin! Kasinungalingan yan. Ano ka sinungalingan? Sinisiraan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Eh, siya nakalason sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah? Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan! Walang konsensya! Ayon sa dati nyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda nyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam nyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa ba ang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon, pero... Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. Ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng karinderya yan. Manloloko yan si Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Tuloy ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin. Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa nating dalawa. Manang, kaya ako po gusto makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko, kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin kung hindi nyo ibigay. Naiintindihan ko po kayo. Mabel, patawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakanman ko. Huwag po kayo mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako.
totoo ang karma. Dahil sa ginawa kong masama sa kapwa ko. Unti-unting nawala sa akin ang mga naipundari ko. Ang karinderya. Ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Hindi ko pa na ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain. Tapos natutulog lang ako sa gilid ng kalsada. Ilalagaw. Walang gustong tumulog. Ano ba itong nagawa kong kasalanan? Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pagkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Ay, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede na lang kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni ng Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat na magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon. At isa sa buhay ko ang lahat ng iyon. Hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta't tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Nanding. Panganay ako sa 4 na magkakapatid. 18 pa lang ako nang pumanaw sa isang sakuna ang aming mga magulang. Mula noon, ako nang tumayong kuya at magulang ng 3 kong kapatid. Dahilan kaya hindi ako nakapagkolehiyo pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na harinawang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Binabati kita, Karina. Sa wakas, isa ka ng ganap na teacher. Nakita ko din ang bunga ng mga paghihirap ko. Ikinararangal kita, kapatid ko. Congratulations, Ate Karina. Ngayon, matutulungan mo na si Kuya Nanding sa pagpapaaral sa amin ni Jenny. Kuya Nanding, Ruben, Oh, bakit parang hindi ka makapagsalita? Ano ba gusto mong sabihin? Iniisip mo ba na mamadaliin kitang makapagtrabaho ngayong may lisensya ka na? Karina, kung gusto mo munang magpahinga, okay lang yun, ayos lang yun. hindi yun, Kuya. Ano? I'm sorry. Pero kailangan na naming magpakasal ni Edgar. Ha? Pero bakit, Ate? Di ba ang pangako mo, pagtatapusin mo muna ako bago ka mag-asawa? Para naman mabawasan na ang hirap sa amin ni Kuya Nanding. Oo, Ruben. Kaya lang, buntis na ako. Ha? Buntis? Kaya kailangan pakasal na kami ng nobyo ko. Ikaw? Buntis? Kuya, patawarin mo sana ako. Patawad. Kuya Nanding? Kuya, bakit ka umiinom ng alak? Hindi ka naman dating umiinom yan ah. Kuhan, Jenny, nagpapaantok lang ako. Kahit hindi mo sabihin, alam ko malungkot ka dahil sa pag-aasawa ni Ate Karina. Dahil pinigo ka niya. Tayong lahat. Sana kuya, huwag mong isipin na gagayahin din namin siya ni Kuya Ruben. Sana bigyan mo pa rin kami ng pagkakataong makapag-aral. Bakit? Iniisip mo ba na pahihintuin ko kayo dahil sa ginawa ni Karina? Kasi kuya, masakit naman talagang ginawa niya eh. Pati nga kami ni Kuya Ruben, inis sa kanya. Huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Magpasalamat na lang tayo na hindi siya iniwan ng nobyo niya. At tungkol naman sa inyo ni Ruben, huwag kayong mag-alala. Hindi ako magbabago sa pagtataguyod ko sa inyo. Magsisika pa rin ako para makatapos kayo ng pag-aaral. Ruben. Kuya Nanding, bakit sinugod mong malakas na ulan? Ayun tuloy, basang-basa ka. Ay, alika, pumasok ka na. Oo.
Sa tricycle pa lang habang namamasada ako umuulan eh. Nang igarahe ko ng tricycle kina Aling Sandra, uminto naman ang ulan eh. Kaso biglang bumuhos ng mas malakas. Habang pauwi na ako rito, kaya inabutan ako. Teka lang, kuya. Gagawa kita ng kape para mabawasan ang ginaw mo. Si Jenny nasaan? Andun po sa loob, gumagawa ng homework. Magpalit ka na ng damit, kuya. Oo. Baka magkasakit ka pa niyan. Saan ka pupunta, Jenny? Ibibili ko ng gamot sa lagnat si Kuya Nanding, Kuya Ruben. May sakit si kuya? Oo, ang init nga niya Siguro dahil naulanan siya kagabi galing pamamasada. Kawawa naman si kuya. Oo nga. Pero sabi niya, papasada pa rin daw siya pag wala na siyang lagnat. Sayang daw ang araw kung hindi siya kikita. Bakit po, Aling Sandra? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala. Napakabait mo nga eh. Mula na maging driver ka ng tricycle namin, naging maganda ang record mo rito. Pero bakit sabi nyo, hanggang bukas ko na lang maaaring ipasada ang tricycle nyo? Dumating kasi yung isa ko pang anak na may asawa. Dito na rin siya titira. Kailangan niya kasi ng trabaho. Kaya ang sabi ng asawa ko, sa kanya na ipalabas yung tricycle. Ganun po ba? Oo eh. Pasensya ka na sana ha. Siguro naman, makakakita ka rin ng ibang maaari mong ipasada. Gabing-gabi ka na, Kuya. Oo, kinabay ko eh. Pinuntahan ko yung iba kong kaibigan pagkatapos kong pumasada. Nagtanong ako ng maaari kong ipasadang tricycle. Bakit, kuya? Anong nangyari sa tricycle ni na Aling Sandra? Hanggang bukas ko na lang yun maipapasada, Ruben. Ay, bakit daw, Kuya? Yung isa pa niyang anak na bagong dating ang maglalabas na ng tricycle. Paano yan? Paano ng bahay? Ilaw at tubig natin? Ang panggastos at pag-aaral namin ni Kuya Ruben. Hindi bali, kuya. Maghahanap ako ng trabaho. Mag-working student ako para mabawasan ng problema natin. Ako rin, Kuya. Susubukan ko maghanap ng part-time job. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Pero pangako, gagawa ako ng paraan para makapagtrabaho ko uli. Diyan na lang sa tabi, mama. Para. Ito bayad ko. Salamat to. Sir, yung sukli po ninyo. Sir. Hindi na niya ako pinansin. Pumasok na agad siya sa malaking bahay. Malaki rin ang sobra sa sukli niya. 150. Akin na kaya ito? O nakalimutan lang niya dahil sa pagmamadali? Bakit inuwi mo pa rito ang tricycle ni na Aling Sandra, kuya? Lilinisin ko muna ito bago ko ibalik. Alam mo, sa tagal kong ipinapasada ito, napamahal na rin sa akin ang sasakyan ito eh. Kaya gusto kong malinis ito bago ibalik. Ang bait mo talaga, kuya. Tutulungan na kitang maglinis. Sige, buti nga nang mapadali. Teka. Ano itong nasa upuan? Cellphone? Ang gandang cellphone niyan. Mamahalin. Teka, ang huli kong pasahero na nakaiwan ng malaking sukli sa akin, ang tiyak na nakaiwan nito. Wala na akong cellphone dito kanina bago ko maisa kayo mamang yun. Malaking halaga yan, kuya, pag ibinenta. Salamat sa pagbalik mo nitong cellphone ko, Nanding. Napakahalaga nito sa akin. Narito lahat ng kontak ko sa aking negosyo.
Salamat, ha? Salamat ulit. Okay lang ho yun, Sir Zoilo. Ay, ibabalik ko nga rin ho pala itong sukli ninyo. Tinatawag ko kayo kanina pero hindi nyo ako napansin. Ganun ba? Sa sobrang pagmamadali ko, kaya naiwan ko sa sasakyan mo ang cellphone ko. Itong sukli nyo. Kaya mo na yan. Sa'yo na yan. Kulang pa nga yan sa abalang ginawa ko sa iyo. Gabi na, pero ibinalik mo pa ang cellphone ko. Pwede mapupuyat ka pa at papasada ka pa naman bukas. Wala na po akong pasada bukas, sir. Yung anak na ng may-ari ng tricycle ang magpapasada ng sasakyan. Paano ka na? Ang totoo ho, naghahanap nga ho ako ng trabaho. Ay, ako. Teka, naghahanap ako ng magiging driver ko Ako? Marunong ka ba magmaneho ng kotse? Ako? Oo, sir. Kung gusto mo, ikaw na lang. Huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng magandang sweldo. Maraming salamat po, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ako pong nagpapaaral sa dalawang kapatid ko. 18 pa lang po ako nang mamatay sina inay at itay sa isang aksidente. At mula po noon, ako nang kumargo sa mga kapatid ko. Mabait ka pala talaga. Sige, ikaw na ang kukunin kong driver ko. At tutulungan pa kita sa ibang problema mo. Sulit pala ang pagpupuyat mo, kuya. Ruben, kaya nga ang saya ko Salamat naman sa Diyos. May trabaho ka na ulit, kuya. At hindi lang yun, Jenny. Sabi ni Sir Zoilo, ipapasok daw niya kayo ni Ruben para maging scholar sa foundation ng kapatid niya. Wow! Talaga? Oo. Ngayon, sigurado nang makakapagtapos kayo ng pag-aaral. Labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos ng mga sandaling yon. Sa huling gabi ng pamamasada ko ng tricycle, dumating ang kanyang biyaya sa akin. At unti-unting nagbago ang aming pamumuhay. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Nanding, isang kuya, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay.